Hi guys! Kumusta kayong lahat? Welcome and welcome back to my channel. This is Jennifer Alicando once again and... Nung kinakompile nila yung Bible, bakit nag-mention si John ng Pool of Bethesda? Kung titingnan natin yung Matthew, Mark, Luke, which also are gospel books by the way, hindi nila na-mention yung Pool of Bethesda. Only John. And you know what? Talagang question yung credibility ni John because of this. Because of this pool. Kaya po nakakanonize yung isang scripture, it's because of hard evidence. Hard evidences. Halimbawa, yung wedding at Cana. Because of many witnesses, si Mark, Luke, and John, sinulat nila yon, kaya kasama yung wedding at Cana. Kaya nasa Biblia. In other words, hindi mo nasa Biblia ang isang bagay kung hindi mo na proven by witnesses or hindi na-discover. Ito ang problema. Hindi nahanap. Until 1888. 1888 ha? 1888. Na-discover itong pool na to because of the German archaeologist na si Conrad Schick. Nakita. There's actually a temple here na dinedicate para sa lugar na to. Kasi in the modern days kasi, kung ito suggestion ko, kung gusto niyo mapunta ng abroad, punta kayo ng Israel. Wag lang ngayong may gera. Sa susunod na, kung pag wala ng gera. Di ba? Yun. So, I do believe that this time, nahanap itong pool na to, nagkaroon ng strong affirmation na itong Book of John is really a totoong libro, a true account of what happened during the time of Jesus Christ. So, nakita nila na mayroong 5 porches. Ano ba yung Tagalog ng porch? Portico. Ano ba Tagalog ng portico? Ano ba ibang meaning ng portico? Ibang word? Pwede ko yung balkonahe? Pares ba yun? Iba, no? Di ba azote? Sige, porch na lang po tayo. Basta na-imagine niyo po yung porch, no? Parang gano'n. Oh. 5 porch, kasi according kay John, there's this pool na mayroong 5 porch. 5 porches. And yung laki ng pool na to doesn't equate to an Olympic-sized pool. Mas malaki pa raw itong pool na to. Actually, it is 42 feet deep. Wow. Ang lalim. Kung tingnan nyo, ang lalim niya, no? For reference, ako ay 6 foot. Sinasabi dito parang spa. Parang spa. Kasi malalim talaga yan. Ako po ay 6 feet. Divided by 42 divided by 6. Engineers, tulungan nyo ako. 7 na ganito. 7 na either. Ganyan kalalim yung pool na yun. No? And, ano po yung mapapansin natin doon? At that time, at that moment, maraming chismoso. Hindi naman to. Maraming marites. Maraming busy sa buhay-buhay. Maraming nagiinom-inom. Hindi naman, no? Maraming may sakit. May sakit. Tama, maraming salamat po. Maraming may sakit. Pilay. Ano ba? Paralitiko. Blind. Bulag. A multitude. Can you imagine multitude? Madami. When was the last time narinig natin yung multitude sa gospel books? No? Nagpakain si Jesus ng multitude na tao. Ilang tao daw yun? 5,000. 5,000 na lalaki. So imagine nyo, lalaki pa lang yan. Imagine nyo, around 5,000 people were gathered here because of the word multitude. Though hindi naman nasabi talaga kung ano yung definite na number, pero may kita natin dito sa scripture, napakaraming tao. At bakit sila andon? Bakit daw po sila andon? Naghihintay. Naghihintay. In verse 4, next time of it. Verse 4, there was now an angel that went down at a certain time into the pool and stirred up water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever diseases he had. Sino dito yung may dating paniniwala na kapag makahipo ako ng ganitong po, ako yung magagaling. Sino yung may ganun dati? Kaya ba yung kapag pumunta ako sa, ganito na lang, may classmate kasi ako, narinig yung classmate. Kaya daw siya nabagsak sa isang subject. Kasi naka
nakamit niya yung isa naming classmate na na-eliminate. Naniwala siya doon. Yun yung naging reason Nahawaan bakit daw siya siya. nabagsak niya sa joint. Pero so far, ano naman, okay naman na siya. Sino dito yung may mga paniniwala na gagaling ako kapag iinom ako ng Royal tsaka King Flakes? Skyflakes. Skyflakes pa. Skyflakes pa nung panahon. Nung panahon, di ba mas luma yung King Flakes? Skyflakes. Skyflakes ang luma po. Dito sa inyo, Skyflakes, sabi ko sa King Flakes pa na Yan yung panahon mo, Pastor. Sa panahon namin, Skyflakes. Parang mas matanda ako. Anyway, Bago yung King Flakes eh. bago yung King Flakes. Apo, bago. Sa panahon na namin, may King Flakes na. Kaya luma kami. Skyflakes talaga. Mga luma. Sino dito yung mga may paniniwala? Ako dati na time, nung lola ko, may ano ko, may sakit dito, may ano tawag doon? Arthritis. Grabe naman. Bibigyan mo na ako ng arthritis. Sabi ko nung bata ako, may arthritis na ako. Yun ano, yung, Pilay. hindi pilay. Pigsa, pigsa. Pigsa, yan, pigsa. Masakit, hindi ako makalakad. And sabi ng lola ko, tara, punta tayo sa puntod ng papa mo. By the way, yung papa ko namatay when I was 3 years old. And yung youngest namin, 20 days old. Oo. That's why hangang-hanga ako sa nanay ko na nag-uwi kami. Balik tayo. May pizza kami. Ay, ako lang pala yung meron. Sabi ng lola ka, punta muna tayo daw sa puntod ng tatay ko. It so happen yung tatay ko nakaburo sa Chinese cemetery. Chinese kasi yun. Ako ngayon, semi-Chinese na. So, pumunta talaga, sinadya talaga namin doon. Para daw pumutok or something yun. In other words, para mahil yung yung karamdaman ko. Yun yung paniniwala. Aminin man po natin o hindi, may mga paniniwala tayo sa buhay natin na sa tingin natin parang may mangyayaring himala kapag ito ang gawin natin. O di kaya puntahan natin. O kaya kainin natin. Di ba? Sino dito naniniwala sa tuwing New Year dapat meron kayong lucky bowl na may bigas tapos may tigo 1,000 sa gilid? Tapos may prutas. Sa mga single naman, dapat daw kakain ng Grapes. 12 na grapes. 12 ba? 11. 12. Sa, 12 na grapes. sa ilalim ng lamesa. Sa ilalim ng mesa. Oo, tumatalon. Gano'n, di ba? Akit trinay ko yung grapes. Kaso napasarap, naging 13. 14, naubos ko yung isang Isang kilo. Isang kilo. Ganun. Ano pa yung pinupunto ko? We, as human as we are, kung may mga panahon o mga bagay na talagang desperado tayo, we try to cling on superstitions. Yes. No? Makati ngayon yung kamay ko, yung palad ko, siguro may perang May darating. pera. Alam mo, wala kang pera, tapos nagtrabaho ka sa palayan, at nakakati talaga yan. No? When times are desperate, we cling on superstitions. We cling on human belief. Tama? Yan yung mga pamilya natin. Lalo-lalo na dun sa amin. Sa bahay namin kasi dati yung likod, bundok. Ang daming mga paniniwala. Dito, at this time, may paniniwala ang mga tao. Kaya sila andon sa pool na to. Bakit daw? Kasi once in a while, meron daw anghel na bumababa at tinahawakan ni Mister itong tubig na to. Gumagalaw. Gumagalaw yung tubig. At kapag makita nilang gumalaw yung tubig, nakaantay sila sa gilid. Kasi kung sinong unang makatouch ng tubig, magagaling. Di ba? Kung wala ka naman, halimbawa yung sakit na leprosy. Alam niyo po yung time na yun, kapag nagkaroon ka ng sakit na leprosy, talagang you are isolated for the rest of your life. Kasi walang treatment at that time. Wala talaga, dito ako pumpeso para makita ko silang dito. Wala talaga cure. You will be forever isolated. Maganda sana kung halimbawa after 2 months, patay ka na. Ang mahirap kasi sa leprosy, kapag mag-diagnose ka na may leprosy, you will be isolated for all your life, pero hindi ka namamatay agad. You are isolated. Tingnan niyo yung COVID-19. Sino dito yung na-quarantine? Wala naman? Ay, nag-quarantine po kayo? Ilang araw? 2 weeks. Ano feeling ng quarantine? Bawal lumabas. Pero pag sinabing pa, nag-comply ka, bawal lumabas. Bawal lumabas. Ano po feeling sa loob?
boring. Di mo rin, I'm sure, di ba? Kasi baka mamatay ka na sa loob eh. Di ba, may sakit ka eh. Multiply that to a month. Multiply that to a year. 2 decades. Yan yung experience ng mga may leprosy. Kaya, ang mga tao, kapag alam nilang wala silang lunas yung sakit nila, pumupunta dito. Kasi alam nila, at least, at this point, sa pool na to, may chance ako, may pag-asa ako gumaling. They cling on to this. They cling on to this superstition. Kaya sa ibang version, hindi actually sinama ito. Because hindi siya accurately talagang nire-reflect ng ibang gospel books. Kasi nga, it's somewhat like a superstition. Parang gano'n. Pero sinama pa rin na sa New King James Version for reference. Kasi in the original manuscript na sinulat ni John, kasama talaga to. No? Maraming mga bagay, while it may seem like a strange method of healing to us, God often healed people in peculiar ways. Kung totoo man to, well, sinabi kasi ni John eh, there are also times that God really healed people sa mga kakaibang pamamaraan. Yes. Anong mga example? Sa 2 Kings chapter 5, sino kilala si Naaman? Yung karpentero namin. May leprosy din. Walang nakakilala eh. So, di nyo alam ng karpentero namin si Naaman. Si Naaman, sa 2 Kings, may leprosy May siya. leprosy Paano siya din napagaling? Anong sabi? Anong instruction ng Lord sa kanya? Dapat lumubog ka, mag-dip ka sa Jordan River 7 beses. Kaya lubog ito 7 beses. At siya nga ay napagaling. Kakaiba, di ba? It's a strange way paano magpagaling si Lord. Meron pa, pangalawa, sa Numbers 21. Alam niyo yung times, di ba, sa Numbers, from Exodus, nung lumabas yung Israelita sa Egypt, talagang pasaway itong mga Jews. Ito na talagang pasaway yung mga Hudyo. Reklamo sila ng reklamo. Ano ginawa ng Diyos? Nagpadala ng poisonous snakes. Kinagat sila, yung iba namatay. Talagang yung iba malubha yung sakit. Eh ngayon nag-repent sila. Ano ginawa ng Lord? In-instruct si Moses, gawa ka ng bronze na serpent. At kung sino man yung titingin sa serpent na yan, itong bronze na ginawa mo, magagaling. At yun nga, nangyari sa Numbers 21. Kakaiba, di ba? Titingin ka lang sa bronze, magaling ka na. Magdidip ka lang sa Jordan River 7 beses, magaling ka na. But you see, in the Bible, mga kapatid, kahit sinabing ganon, hindi po nagpapagaling ng Lord palagi ang ganong bagay. May mga certain special cases lang po na nangyayari sa mga taong specially na talagang pinagaling ng Diyos. Pero hindi po sa lahat ng bagay at lahat ng pagkakataon nag-a-apply itong mga bagay na ito. Kaya po kung may magsabi sa inyo, tara, punta tayo sa pool na ito para gumaling yung mga katawan natin, huwag kayo maniwala. It only happened once here in John chapter 5 verse 4. Di ba meron iba, dapat daw maligo ka. Kung may mga sakit yan, ganyan. Dapat ka nga naman talaga maligo. Pero hindi naman talaga yung pagligo yung nagpagaling sa'yo. Amen? Mga kapatid, as Christians as we are, we need to detach ourselves from these worldly superstitions. Thank you guys for watching. Bye. God bless.